Alam na alam ng binata na isang oras mula ngayon, siya na ang magiging National Math Olympiad Champion. Pero pinili niyang umatras sa kompetisyon sa mga sandaling iyon. Dahil iyon lang ang paraan para mabuhay siya. Sa nakaraang buhay niya, matapos manalo sa Math Olympiad, pinagbintangan siya ng buong pamilya niya na nangopya sa kapatid niyang lalaki. Dahil hindi lang parehong-pareho ang mga sagot nila, kundi mas maaga pa nagpasa ng papel ang kapatid niya. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi naniwala sa kanya ang pamilya niya. Ang kinakapatid niya ay nagpakita pa ng inosenteng itsura. Pero unti-unti niyang ginabayan ng buong pamilya para magalit sa kanya. Sa simula pa lang, kinasusuklaman na ng buong pamilya ang binata dahil sa pagpapalitan nila noon at sa kanyang hamak na pamumuhay. At sa sinasadyang paggabay ng kinakapatid, naniwala silang lahat na nangopya ang binata. Walang awa pa siyang tinuya, na tanging isang tulad niyang galing sa mababang uri ng lipunan ang gagawa ng pangongopya. Pinalayas pa nila ang binata sa bahay. Pagkatapos, dahil natakot ang kinakapatid na mabubunyag ang katotohanan, sinadya niyang sagasaan at patayin ang binata. Hanggang sa bago siya mamatay, nalaman niya mula sa kinakapatid na kapag 1 metro ang layo sa kanya, maririnig nito ang nasa isip niya. Kaya naman, palagi nitong tahimik na nakukopya ang mga sagot niya, at mas maaga pang nakakapagpasa ng papel. Ngayon, hindi lang napatunayan ng krimen niyang pangongopya, kundi matapos patayin ng binata. Tuluyan na siyang papalitan bilang young master ng pamilyang Jiang. Pagkasabi nito, direkta niyang hinampas ng pamalo hanggang mamatay ang binata siguro, kahit ang langit ay hindi na natiis ang ganitong kalunos-lunos na wakas. Binigyan nito ang binata ng pagkakataong mabuhay muli. Muling iminulat ang mga mata at bumalik sa araw ng Math Olympiad yamang binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sisirain ko ang reputasyon mo, at kayong lahat. Ako dapat ang tunay niyong anak at kapatid. Pero mas pinili niyong paniwalaan si Jiang Yuan, isang ampon. At hindi ang isang tulad kong kapamilya. Hindi kita tatawaging ama, aatras ako sa kompetisyon sa mga sandaling ito, ang mangmang na pamilya ay masaya pa para sa ampon. Lingid sa kaalaman nila, nang marinig ng ampon ang balitang ito, bigla siyang nag-hysterical at gustong pigilan ng binata sa pag-atres. Ang ganitong kakaibang kilos ay ipinagtaka ng lahat. Sinamantala ng binata ang pagkakataon para tanungin siya. Jiang Yuan, bakit ka kinakabahan? Kapag umatras ba ako, hindi ka na makakasagot ng mga tanong. Jiang Bei, hanggang ngayon ba naman, nagagawa mo pang siran si Jiang Yuan? Tao ka pa ba? Ako ang naninira sa kanya. Siya ang palaging naninira sa akin. Hindi ko maintindihan ako, si Jiang Bei, ang tunay niyong anak siya ay isang ampun lang. Bakit palagi niyo siyang pinaniniwalaan? At hindi ako? Ano, dahil sa ampon? Para sa ampon, pinapaatras ang tunay na anak sa kompetisyon. Naniniwala akong kung ibang bagay ito. Siguro mapag-uusapan pa. Pero sa bagay na ito, hindi namin kailangang maniwala sa iyo. Dahil bago ka bumalik sa pamilya namin, isa ka lang hamak sa lipunan. Itong taong ito na puno ng masasamang ugali. Hindi tulad ng aming si A. Yuan. Mula pagkabata, mayroon na siyang mga tanyag na tutor at nakatanggap ng mataas na edukasyon. Bakit kami maniniwala sa iyo? Habang tinitingnan ng kanyang pamilyang nalilinlang ng ampon, tinamad na ang binata na magpaliwanag pa. Pinilit lang niyang umatras sa kompetisyon. Ito ang ikinataranta ng ampon na palaging umaasa sa pangongopya sa iniisip ng binata. Kahit anong sabihin, hindi niya ito papayag ang umatras. Kahit ang ibang mga estudyante sa tabi ay napansin ng kakaiba, at naghinala kung totoo nga ang sinabi ng binata. Biglang nagkaroon ng ideya ang ampon, sinabing kaya niya pinipigilan ng kanyang kapatid. Ay dahil kinakatawan ng kapatid ang bansa sa kompetisyon, at para sa karangalan, hindi ito maaaring umatras ng maaga. Dahil dito, bahagya niyang nakumbinsi ang lahat. Habang tinitingnan ng nahihirapang ampon, napuno ng saya ng paghihiganti ang puso ng binata. Pero syempre, hindi niya ito basta-basta palalampasin. Kaya, nagpanggap muna siyang sumang-ayon na hindi na aatras, pero agad ding humiling na magpalit ng upuan. Nang marinig ito, muling kinabahan ng ampon nito ang tunay na paghihiganti ng binata. Gusto niyang unti-unting ubusin ang kalaban, para maramdaman ng ampon ang desperasyon sa gitna ng takot. Anong nangyayari kay Jiang Bei? Hindi kailangan kong marinig kung ano ang iniisip niya. Habang pinagmamasdan ng ampon na unti-unting lumalapit sa kanya, alam ng binata na sinusubukan ng ampon na alamin kung natuklasan na ba niya ang sikreto nito. Kaya, sinadya ng binata na marinig ng ampon ang kanyang espesyal na inihandang iniisip kung iyan ang gusto mo. Hi, tatay, nanay, ate, Daiko, hindi sila naniniwala sa akin.
Ano pa ang silbi ng pagsali ko sa kompetisyong ito? Nag-alala lang ako ng sobra. Aba, si Jiang Bei pala ay pananghinaan ng loob dahil sa kanyang mga magulang. Hindi niya natuklasan ang sikreto ko. At ang ampon na walang kaalam-alam dito, ay inakalang sigurado na ang kanyang tagumpay. Malapit na niyang gawin ang dati, ang makinig sa iniisip ng binata. At gamitin ang mga sagot nito para makamit ang sariling karangalan. Lingid sa kaalaman niya, dito palang magsisimula ang tunay na paghihiganti ng binata. Matapos makuha ang test paper, sinadya ng binatang walang sagutan ni isang tanong. At ang ampon na walang alam ay nakaupo lang doon. Ang kilos na ito ay ikinagulat ng lahat ng naroroon, at inakala pa nilang kampante siya. Nagbabalak na gumawa ng malaking pasabog sa huli. Lingid sa kaalaman nila, ang ampon sa mga sandaling iyon ay hindi mapakali. Pero ang masikinadesperado niya ay nang tumayo ang binata para magpasa ng blankong papel. Jiang Bei, may sakit ka ba? Wala ka pang nasasagutan ni isang tanong, anong ipapasa mo? Kaklase Jiang Yuan, paano mo nalaman na blonde ka ang ipapasa ko? Naku, sinilipin mo ba ang test paper ko? Paano mo nalaman na wala akong nasagutan ni isang tanong? Hayop sarili ng ang kaiya-hiya, naninira pa kay A. Yuan sobra na. Paano naman mangongopya si A. Yuan kay Jiang Bei? Pero kung hindi sumilip si A. Yuan, paano niya nalaman na walang nasagutan si Jiang Bei ni isang tanong? Sa mga sandaling iyon, ang pagtatalo ng lahat ay nakaagaw ng pansin ng proctor. Kahit sa harap ng tanong ng guro, mariin pa ring itinanggi ng ampon. Dahil sa sobrang kasikatan niya noon, madali siyang pinaniwalaan ng proctor. Handa pa itong bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili sa harap ng lahat, na pasagutan siya ng mga tanong doon mismo. Pero ang ampon na tanging pangongopya lang ang alam, ay hindi man lang maintindihan ng mga tanong na iintindihan ko kung bakit blonde ka ang ipinasa ni Jiang Bei. Total, isa siyang mangongopya, wala siyang alam pero bakit wala ring nasagutan si kaklase Jiang Yuan ni isang tanong? Ano, si Jiang Yuan, wala ring naisulat. Si kaklase Jiang Yuan ay kilalang kilala bilang Math Olympiad Genius, paanong hindi siya makakasagot ni isang tanong? Narinig ko noon kay Jiang Bei na hindi raw siya kailanman nangopya kay Jiang Yuan. Si Jiang Yuan daw ang nangongopya sa kanya ngayong nagpasa ng blankong papel si Jiang Bei. At wala ring naisulat si Jiang Yuan ni isang tanong totoo kaya ang sinabi ni Jiang Bei. Si Jiang Yuan, nangopya kay Jiang Bei. Diyos ko Jiang Yuan, hindi ba't palagi mong sinasabi na ako ang nangongopya sa iyo? Tingnan natin ngayon, kung ako ba ang magpapasa ng blankong papel o ikaw. Sino ang mas maaapektuhan? Ang imahe mong Math Olympiad Genius na matagal mo nang inaalagaan, malapit nang masira. Ako, ito. Arithmetic regression. Itong inequality, itong hindi. Hindi ko alam isulat. Hindi ako marunong sumulat. Ayuan, anong sinasabi mo? Hindi ka marunong sumulat. Ayuan, ikaw. Ayuan, hindi marunong sumulat. Hindi ba totoo? Laging totoo ang sinasabi. Yung kumopya ay hindi si Jiang Bei. Si Ayuan iyon. Imposible. Paano naman makopya ni Ayuan? Yung tao sa Jiang Bei. Para kay Ayuan namin. Kaya paano niya makokopya si Jiang Bei? May dahilan talaga dito. Tama. Ayo, hindi maaaring manggopya si Ayo. Bakit si Ayo ay hindi makasagot sa kahit isang tanong? Ano ang sinabi ni Jiang Yuan? Hindi makasagot. Ito, hindi ba siya ang henyo sa Olympiad? Wala siyang nasagutan. Tiyak na may problema dito. Totoo ba ang sinasabi ni Jiang Bei? Matagal na bang nangongopya? Hindi si Jiang Bei, kundi si Jiang Yuan. Kaibigan Jiang Yuan, hindi ka ba henyo sa math? Bakit hindi ka makasulat? Ayaw kong sumulat. Dati ba ay? Kinokopya mo ako. Ako. Kaibigan Jiang Yuan. Sa mga marka mo, imposible na makasagot ka kahit isang tanong. Sabihin mo sa akin, bakit hindi ka man lang nagsulat ng kahit isang sagot? Siguro. Gaya ng sinabi ni Jiang Bei classmate, ikaw ang matagal nang nangopya. Hindi siya. Jiang Bei. Sisiwatin mo. Sisi ko, classmate Jiang Yuan. Kung hindi mo magawa ang tanong, kasalanan ko na iyon. Hindi ka naman palaging ganun. Isang henyo sa math competitions. Palagi mong sinasabi, na kinopya ko ba ang sagot mo? Bakit? Kahit hindi ako nagsusulat, hindi ka rin nagsusulat. Bakit? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Jiang Yuan. Palagi kang nangongopya. Ikaw si Jiang Yuan. Tama ba? Sagutin mo ako. Palagi kang nangongopya. Ikaw ang laging nangongopya, Jiang Yuan.
Tama ba? Sagutin mo ako. Hindi ako nangungopya. Pero malinaw na ikaw ang laging nangungopya. Putang ina, Jiang Bei. Hindi mo kinopya sa akin. Gawa ni Jiang Yuan. Kaya gawin mo yung mga tanong. Maniniwala ako sa'yo. Hindi mo kinopya sa akin. Gawin mo yung mga tanong na ito. Lahat ng kaklase, maniniwala rin ako na hindi ka nangopya. Kung hindi mo magagawa. Ibig sabihin, palagi mong kinokopya ako. Classmate na si Jiang Yuan. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo man lang masagutan ng isang tanong. Siguro palagi mong kinokopya si Jiang Bei. Classmate na si Jiang Bei. Guro. Itong mga tanong. Paano ko naman? Maaaring hindi. Makagawa. Kung kaya kong gawin. Ipakita mo sa lahat. Oo nga, ipakita mo sa lahat. Yuan, ano ba talaga ang nangyayari? Sinasabi mo ba talaga na nangopya ka kay Jiang Bei? Anak. Nanay ay tiyak na naniniwala sa iyo. Hindi ka nangopya kay Jiang Bei. Magmadali kang sagutin ang ilang tanong. Para mapaniwala ang lahat. Oo, Yuan. Hindi ka talaga pwedeng manggupya. Gumawa ka lang ng 2 tanong. Patunayan mo sa lahat. Sobrang kakaiba ni Yuan ngayon. Bakit ganito? Hindi ba? Palagi nang, ang nagnakaw ng sagot ay si Yuan. Hindi si Jiang Bei. Guro. Hindi alam ang mga tanong na ito. Kaya't hindi ko alam. May dahilan ito. Ano ang dahilan? Sabihin mo na, iyan. Lang. Jiang Yuan, tingnan ko kung ano ang dapat mong gawin. Ngayon, gusto kitang pabagsakin at mapahiya, para malaman ng lahat ang tunay mong mukha. Sige, sabihin mo nga, anong dahilan? Sumpa, Jiang Bei, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Hindi ko talaga alam kung paano ito sagutin. Pansamantalang itinigil ang laban. Katatanggap lang ng balita, may problema sa pagsusulit ngayon araw. Ano ang sinabi mo? May pagkakamali sa pagsusulit. Kaya tatanggap lang namin ang abiso mula sa komite. Tungkol sa laban ngayon, sa pagsusulit na papel, may isang tanong, na naglalaman ng lohikal na pag-iisip na tanong. Kaya ang pagsusulit ngayon, lahat ay walang bisa. Halos nakalimutan ko na, noong nakaraang buhay sa pagsusulit, nalaman ko, na may mga hindi makatuwirang bahagi. Noong panahong iyon, sinabi ko sa mga hukom, ngunit hindi ito pinansin. Mga tanong sa pandaigdigang paligsahan sa math, lahat pwedeng magkamali. Grabe, naiintindihan ko na. Sigurado siyang nakita na niya noon pa, kaya hindi na niya sinulat. Ganun pala yun. Di hamak na isang math genius. Kaya nitong mapansin lahat iyon. Akala ko si Jiang Yuan, talagang nagnakaw ng ideya sa Jiang Bei, kaya hindi ito masusulat. Halos nahuli na kami. Napaloko si Jiang Bei. Dito lang tayo, na walang katarungan. Jiang Yuan. Mga kaklase, matagal ko nang napansin ang mga tanong na ito. May problema. Kaya hindi ko isinulat. Kaklase Jiang Bei, ang mga tanong sa Olympiad, sa aking paningin, walang kahirapan kahit kaunti. Hindi ako nagsusulat, dahil napansin ko na, may problema ang mga tanong na ito. Ako ay ayaw lang talaga magsulat, kaya hindi nagsusulat. Pero ikaw, hindi ganon. Ikaw talaga, hindi mo alam. Dahil, ikaw ay isang taong marunong lang, yung mga namopya ng sagot ng iba. Ganon pala yun. Mukhang, mali ang akala namin kay Yuan. Halos naloko tayo ni Jiang Bei, ng lalaking ito. Sabi ko na nga ba, si Yuan namin, paano naman hindi niya malalaman? Ay, ang awa ng batang si Yuan, kitang-kita niya na may problema, pero siniraan pa siya ni Jiang Bei. Halos mapaniwala pa tayo sa sinasabi niya, si Jiang Bei ay palaging nagdudulot ng gulo, sa pamilya namin. Dahil dito, naapektuhan si Yuan, ang laki ng pagkakasala, lalaki. Jiang Bei, talagang pinagsisisihan mo ako. Mukhang, mali tayo. Kay Jiang Yuan, nalaman na pala niya ang problema. Kaya hindi siya nakasagot. Itong estudyante, nalaman pa nga, ang problema sa mga tanong sa pagsusulit, talagang kahanga-hanga. Jiang Yuan, talagang henyo sa math. Noong nakaraan, halos nagkamali ako sa iyo. Guro, pasensya na. Guro, sobrang bait ninyo. Nadaya rin kayo ng ilang kaklase. Kaklase Jiang Bei, hindi mo kaya gawin mag-isa. Huwag mag-akusa ng iba, dahil magkakaroon ito ng malubhang epekto kay Jiang Yuan. Guro, wala ako. Mga kalahok sa Olympiad sa matematika, pansamantalang itigil. Ang bagay na ito, kailangan nating pag-usapan ito. Ikaw, lalaki ka, pinasinungalingan mo ang kapatid mo sa harap ng lahat. Tao ka pa ba? Agad kang humingi ng tawad sa kapatid mo. Sa tingin ko, dapat siyang lumuhad, at humingi ng tawad kay Yuan. Jiang Bei, tungkol sa bagay na ito, talagang mali ang ginawa mo. Dapat kang humingi ng tawad. Jiang Bei, hayaan mo akong makinig sa nararamdaman mo ngayon. Xinhua, tanga. Sinisiraan mo ako. Binabastos kita. Hindi pa ako nagsasalita. Yuan, wala namang nagsasalita sa Jiang Bei. Bakit kita bibastos? Katatapos ko lang makita, yung labi ng kuya ko.
Nalaman ko na nagsalita siya ng masama. Hayop ka. Ikaw ang may kasalanan. Bakit ka pa? Nagmumura sa kapatid mo, ha? Hayop. Bakit gusto mo pa? Akong saktan, ha? Jiang Yuan. Naglakas loob kang manakit sa akin. Ikaw, hey, Jiang Bei. Hayop ka. Naglakas loob kang manakit sa tatay, Jiang Bei. Agad lang humingi ng tawad sa tatay. Kuya, inakusahan mo ako kanina. Ayaw mo bang humingi ng tawad sa akin? Magsalita ka na lang. Bakit mo kailangan? Tatay, kumilos ka na, Jiang Bei. Lumuhad ka agad. At humingi ng tawad kay Papa, Jiang Bei. Sobrang labis na ito. Labis. Kita mo namang nakatingin. Sa akin na hindi ka nagsalita, pero si Jiang Yuan ang nagsabing sinabihan ko siya. Naniniwala naman ang matandang ito. Ikaw. Hayop. Kahit lang hindi mo ako sinabihan, inakusahan mo akong nangopya kay Yuan. May mali ba kung sinaktan ka ng tatay mo? Bakit ka tumatawa? Tinatakawan ako ng marami, mga handal na pamilya. Sinasabi ko na ito ng napakaraming beses. Hindi ko siya kailanman kinukya. Ang nagkopya ay palaging siya, si Jiang Yuan. Bakit kayo nagtitiwala sa kanya? Hindi mo ako pinaniniwalaan. Si Yuan mula pagkabata, ay ako mismo ang nag-alaga. Alam ko kung anong ugali niya. Ang ugali mo ay napakababa, dapat noon pa lang. Hindi na kita dinala sa bahay. Ngayon, isa na lang si Yuan. Ito na lang ang anak ko. Tama. Dapat noon pa, pinabayaan ka na sa labas. Ang Jiang family ay napakabait sa'yo. Hindi ko akalain. Hayop para sa akin. Mula nang bumalik ako sa bahay na ito, mula sa unang araw. Wala ba kayong dinalang, tinanggap bilang pamilya, kahit anong gawin kong pagsisikap? Kahit gaano ako kababa, sa inyong mga mata, ang nakikita lamang ay pagdiriin. Naiintindihan ko na, dahil gusto niyo lang, ng isang anak si Jiang Yuan. Ngayon, putulin ko na ang ugnayan sa Jiang family. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Jiang Bei, alam mo ba ang sarili mo? Anong sinasabi mo? Ikaw na hayop ka, Jiang Bei. Sinong kinukulit mo? Mga magulang at ate ko. Sa tingin ko, nang-aasal lang siya sa amin. Umalis na si Jiang. Ano pa ang meron siya? Mabuti na lang at umalis siya sa pamilya Jiang. Wala ka namang halaga. Sa mga taong ito, sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Jiang, nakikita kong siya ay medyo nagiging mapagmataas na. Panahon na para bigyan. Tinuruan na niya kayo. Kung gusto mong putulin ang ugnayan, sige, gawin mo. Hanggang malaman niya na umalis na siya sa Jiang family, na wala na siyang silbi, at babalik siya na nakaluhod, humihingi ng tawad sa amin. At saka, sa Jiang Bei, mag-iisa lang siya. Pinaluhod ang aming pamilya Jiang. Saan ka nakakita ng katulad ni Yuan? Si Yuan talaga ang ipinagmamalaki ng pamilya Jiang. Kapag nakuha ni Yuan nakuha ang unang pwesto, pumasok sa Ivy League, malalaman niya, kung ikukumpara kay Yuan, na wala ng anuman, magaling kang umalis sa Jiang family. Wala kang kahit anuman. Kaya tigilan na, tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa huli. Mga magulang, ano ba ang sinasabi niyo? Kahit na ginawa ni Jiang Bei, kahit pag-aano kang aming mali, hindi naman ito dahilan para maputol ang ugnayan. Ako ang magpapasya tungkol dito. Putulin siya. Ang ate lang ang makakapagsabi sa kanya na umalis siya sa Jiang family. Wala na siyang halaga para magbago ng tuluyan ang masamang ugali niya. Tama. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo, pamilya Jiang. Wala na akong kahit anong ugnayan. Sinasabi niyo palagi si Jiang Yuan. Siya ang inyong ipinagmamalaki. Kapag malaman niyo, si Jiang Yuan ang taong nangopya, sana mapanatiling ninyo. Ngayon ang pagmamalaki, mga kaibigan, matapos ang agarang talakayan ng komite. Magsisimula muli ang pagsusulit. Dahil sa oras, hindi na makapagbigay ng papel na pagsusulit. Nugget ng emergency ang komite sa Hongmeng na bangko ng mga tanong sa math competition. Mula sa Hongmeng na bangko ng tanong, pumili ng 10 tanong ng random. Sino ang makakagawa ng pinakamarami bilang unang pwesto sa pandaigdigang paligsahan sa matematika? Maari kang kumain sa pampublikong kainan. Ano? Hongmeng Math Challenge Bank. Yung mga tanong sa bangko, pinakamahirap na problema sa Olympiad sa matematika sa buong mundo. Naalala ko na ang Hongmeng. Mga tanong mula sa bank ng mga problema sa Olympiad ay mula sa pandaigdigang kompetisyon sa Olympiad sa matematika. Pinakamahirap, sinasabing may isang laban. Nagsimula na rin ito, Hongmeng na koleksyon ng mga problemang matematika. Sa resulta, walang sino man sa taong iyon. Walang sino man ang nakasagot ng tama sa kahit isang tanong. Napakahirap nito. Mas mataas ito ng ilang dekada kaysa ngayon. Tama. Maaari kong sabihin ng may pananagutan, na ang hirap ng mga tanong sa pandaigdigang Olympiad sa matematika. Mas mahirap ito kaysa sa exam na kanina lang ninyo ginawa. Higit sa 20 beses ang hirap. Ngunit dahil dito ay mahirap, kaya nitong matukoy ang inyo. Antas ng Olympiad sa matematika, kung may mga kaklase na nahihirapan, maaaring pumili ng umalis. Harmonious na tanong. Gagawin ko ito sa aking kakayahan, dapat walang problema.
Mabuti na rin naputulin ang ugnayan sa pamilya Jiang. Kaya ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang nagnakaw ng ideya. May tiwala ba si Ying Yuan? Paano naman mawawala ng tiwala si Ayuan? Siya ang ating ang menyo sa math sa pamilya Jiang. Ayuan, naniniwala ang ikalawang kapatid na babae sa iyo. Siguradong makakakuha ka ng unang pwesto sa pagkakataong ito. Hindi tulad ng ibang tao. Siguradong mabibigo na naman. Hindi mo ba maintindihan ang tanong? Kailangan kong aminin. Talagang swerte si Jiang Yuan. Kaya niyang makalusot sa ganito. Pero ayos lang. Sa susunod na laban, ipapakita ko sa inyo na talagang maliwanag ito para sa inyo. Si Jiang Yuan ay isang basura. Sana sa mga oras na iyon, maging masaya pa rin kayo. Mama, Papa, Ate, at Bunso. Huwag kayong mag-alala. Sa totoo lang, ang mga tanong na ito, hindi naman mahirap sa akin. Sa pagkakataong ito, sisikapin kong makapasok na may pinakamataas na marka sa Ivy League ng Amerika. Ayos. Ito ang tunay na mabuting anak ng Jiang pamilya. Team Jiang Wei. Ano man ang gusto mong gawin. Ngayon ang wakas. Hindi mo maiiwasan. Hindi lang kita, gagawing may kasalanan sa pangungopya, at paalisin sa paaralan. Papalakarin ko pa ang iyong dignidad. Papasok sa Ivy League ng Amerika. Mga magulang ng mga estudyante. Mangyaring umalis ka agad sa lugar ng pagsusulit. Agad na magsisimula ang ikalawang round ng pagsusulit. Kuya, sana sa pagkakataong ito, huwag ka ng manggopya sa akin. Kung hindi, mabibigo ka. Talaga. Tingnan natin kung sino ang mas kawawa. Ikalawang yugto ng pagsusulit. Hindi na ito magiging papel na pagsusulit. Pakitingnan ang answer sa harap. Ang mga patakaran sa susunod na pagsusulit ay, dalawang estudyante ang sasabak sa stage bawat pagkakataon. Sabay na sisigot, lahat ng tanong. Pareho lang, bawat beses, 10 tanong. Sagutin ang mga tanong. Pinakamadaming sagot ay para sa pagkakataong ito, sa buong mundo na Math Olympiad. Unang pwesto. Susunod, yung mga estudyanteng binanggit ang pangalan, pumunta na sa harap para sumagot. Kung hindi sasama si Jiang Wei sa akin, sabay-sabay sumagot, edi hindi ko magagawang kopyahin ang sagot niya. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kamag-aaral na si Jiang Yuan. Kamag-aaral na si Jiang Wei. Sumagot ka na. Simula na ang pagsagot. Jiang Wei, magmadali ka na sa pagsagot. Hayaan mong pakinggan ko kung paano mo sinagot ang tanong. Maaari mong simulan ang tanong na ito gamit at paraan ng paglutas ng ekwasyon. At saka, klaseng Jiang Yuan, sobrang smooth ng pagsusulat niya. Mga tanong sa Hongmeng Question Bank, para kay Jiang Yuan, walang hirap na nararamdaman. Iyan, ang anak ko kasi, ay kilalang matalino sa math competition. Tingnan ninyo ang Jiang Wei, nandyan pa rin nakatayo ng hanggal. Tingnan mo, hindi niya magawa ang tanong. At hindi makopya. Ngayon, hindi ko alam kung gaano kahirap. Guro, natapos ko na. Ibigay na ang papel. Ano? Natapos mo na. Classmate Jiang Wei, bakit wala kang nasagutan? Pero naipasa ko na ang papel na ito. Ngayon, nakatitig na ang lahat. Hindi mo pwedeng gayahin ang sinulat ko, ha? Ang galing ni Ying Yuan. Itong mga tanong na ito, para sa iyo, walang kahit anong hirap. Huwag kang mag-alala, nandito kami para bantayan siya. Kung muling manggopya siya sa iyo, hindi namin siya palalagpasin. Tama. Kung ang taong ito, muling manggopya sa iyo, siguradong hindi namin siya pababayaan. Ang galing talaga ni classmate Jiang Yuan. Tunay na isang genius sa Math Olympiad. Ngayon, may mga tao sigurong mahihirapan na. Siguro hindi nila inasahan na mabilis makasagot si Jiang Yuan. Jiang Wei, ano man ang mga plano mo? Ang wakas ngayon, hindi mo mababago. Gusto kong hindi lang mapanagot ka sa paratang na pangungopya at paalisin sa paaralan. Papalakarin ko pa ang iyong dangal. Pumasok sa Ivy League ng Amerika. Jiang Wei, bakit hindi ka pa nagsusulat? Naiintindihan ko na, dahil sa ngayon, hindi makakopya ng estilo ni Ying Yuan. Kaya hindi na makasulat, di ba? Ikaw talaga. Maging may lakas ng loob na putulin ang ugnayan sa pamilya Jiang. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Bakit ka nakangiti? Guro, si Jiang Yuan, tapos nang sagutin ang lahat ng tanong sa pagsusulit. Baka, unahin nating tingnan ang mga sagot niya. Ang sagot ko, tiyak na lahat ay tama. Pero okay na rin ito, Guro. Tingnan niyo muna ang pandaigdigang bilang ng mga halimbawa. Ang sagot ko. Classmate Jiang Yuan,
Ano bang mga isinulat mo? Itong 10 tanong mo, lahat ay maling sagot. At sobrang malayo ang mga pagkakamali. Tingnan mo. Ginoong kagahatol, baka nagkamali ka ng tingin. Paano naman si Ayuan? Magsasagot ng mali. Oo nga. Si Ayuan ay isang henyo sa matematika. Kahit na, may isang tanong na hindi niya nasagot ng tama, hindi naman ibig sabihin na mali lahat ng sagot niya. Ginoong hukom, bakit po ninyo sinabi na mali ang sagot ni Ayuan? Sobrang mali. Ganito na lang ang sabihin ko sa'yo. Ang paraan ni Zhang Yuan sa pag-solve ay parang ginagamit ang isa at isa para lutasin ang quadratic equation. Sobrang hindi ka panipaniwala, parang isang taong walang kaalam-alam sa Olympiad math. Sagot na pawang gawa-gawa lang. Kamag-anak na Zhang Yuan, sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa yan? Guro, ako na ang magsasabi sa'yo, dahil siya hindi talaga marunong sa Olympiad. Ang mga marka niya sa Olympiad sa matematika ay lahat nakuha ko sa pangongopya. Imposible. Si Ayuan ay isang henyo sa Olympiad sa matematika. Imposible na hindi niya alam yun. Paano naman hindi marunong si Ayuan sa Olympiad sa matematika? Nagsasalita ka ng kalokohan. Imposible. Imposible. Zhang Bei, ikaw ba ang may gawa nito? Siyempre ikaw ang may gawa nito. Ano bang kinalaman ko dito? Hindi ko naman ito ginagalaw. Classmate Zhang Yuan. Walang ginawa si classmate Zhang Bei. Paano mo siya maaaring sisihin? Talaga bang? Hindi ka marunong mag-Olympiad math. Palagi mong kinokopya si Zhang Bei. Ako. Hindi pwedeng. Si Ayuan ay hindi pwedeng. Kopyahin si Zhang Bei. Hindi lang siya. Medyo kinakabahan. Yuan ay hindi makagawa ng tanong. Siya, si Zhang Bei, ay mas hindi makakagawa. Tama. Ang lalaking ito, tiyak na hindi rin makakagawa. Klaseng Zhang Bei, hindi mo ba sinabi na si Ayuan ay nangopya sa iyo? Kaya itong mga tanong. Kaya mo bang sagutin? Guro, dahil si Zhang Yuan ay nakapag-submit na. Ngayon ay ako naman ang sisigot. Ayos. Itong tanong, nabibili sa buong mundo may ganitong paraan pa palang solusyon. Hindi pa naririnig. Tingnan mo ang solusyon sa problemang ito. Sobrang galing talaga. Ako pa nga di makakaisip niyan. Kaya pala nagawa ni Zhang Bei. Hindi ba niya sinasabi lagi na kinokopya niya si Zhang Yuan? Na kinokopya si Zhang Yuan. Walang tamang sagot sa mga tanong. Pero si Zhang Bei na nangopya ay nakagawa ng tama. Sino ba talaga ang nangopya? Hindi ba't dati? Totoo ang sinabi ni Zhang Bei na palagi palang nangopya si Zhang Yuan. Ang taong ito, paano siya makakagawa? Ayuan, sabihin mo sa akin, bakit ito? Hindi ba't sinabi mo, na palagi itong Zhang Bei, na nangungopya sa iyo? Bakit niya magagawa iyon? Imposible. Yung study anti sa Zhang Bei, paano niya magagawa iyon? Yung mga tanong na ito. Siguradong peke iyon. Wang Yi, tumahimik ka. Hinahayaan mo bang magduda ka? Sa dalawang murado, na nakikipag-arte sa Zhang Bei. Sira ang Zhang Bei. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Guro, tapos na ako. Klaseng Zhang Bei, ikaw ay nagbigay ng napakalaking gulat sa guro. Itong 10 tanong na ito ay lahat tama. At saka, paraan ng paglutas, napakaliwanag, kakaiba. Interesado ako sa kakayahan ni Zhang Bei. Bakit palagi sinasabi nilang namangopya ka? Dahil palagi siyang namangopya, siya yun. Zhang Yuan. Huwag kang sinungaling. Paano naman maaring manggopya si Ayuan? Inuudyok mo lang ng kasinungalingan. Tama ka. Mula pagkabata, magaling na si Ayuan. Palagi siyang magaling. Kinikilala siyang isang math genius. Paano siya mangungopya? Ikaw na lalaki. Nasa ganitong sitwasyon na. Nagsisinungaling ka pa sa kapatid mo. Hindi ka na ba tao? Anong tinatawanan mo? Tawa. Kayo ay isang grupo ng mga tanga na parang baboy. Lalaki, sabihin mo ulit sa akin. Gumawa ka ng paraan. Mag-isip ka ng mabuti. Yung anak mong si Zhang Yuan, noon, hindi nga pumasa. Mga taong hindi pumapasa. Kailan lumabas ang kanyang talento sa Olympiad sa matematika? Kailan ito naipakita? Papa, parang pagkatapos naming bumalik mula sa Zhang Bei, si Zhang Yuan ay mayroon lamang. Ipinakita ang kanyang talento sa Olympiad sa matematika. Anong ibig sabihin niyan? Kami ni Ayuan, medyo nahuli sa pag-unawa sa Olympiad math. Maayos naman ito, di ba? Late ang pag-unawa. Tanungin mo si teacher, may late na pag-unawa sa Olympiad math. Ganun pala. Matematika, iba ito sa ibang mga asignatura. Walang sinasabing huli na sa pag-unawa. Kung alam mo, alam mo. Kung hindi mo alam, hindi mo alam ah. Ano ang ibig sabihin nito?
Ang ibig sabihin ay, ang iyong mabait na anak na si Jiang Yuan. Walang talento sa math competition talaga. Ang talento niya ay, kinopya lang niya sa akin. Yuan, totoo bang sinabi niya yun? Hindi totoo. Kaya, ano ba talaga ang nangyayari? Ako, impossible, Jiang Bei. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Yuan, matagal na siyang mabait. Paano naman niya magagawa itong klase ng bagay? Siguradong ikaw ang nagsisinungaling tungkol sa kanya. Malinaw na ikaw ang nangopya kay Ayon. Tama. Si Ayon ay hindi kailanman gagawa ng ganitong bagay. Ikaw, lalaki, hanggang ngayon ay nagbibintang ka pa rin. Sige, sabihin mo sa akin, bakit itong mga tanong? Kaya kong gawin ito, pero si Jiang Yuan, hindi niya kaya. Kung totoo ang sinasabi ni Jiang Bei, kung gayon, sa lahat ng panahon, lahat tayo, ay mali na inakusahan si Jiang Bei. Kawawa naman si Jiang Bei. Yuan, sabihin mo sa ate, ang sinabi ni Jiang Bei, totoo ba talaga yun? Yuan, sabi niya, totoo ba talaga yun? Sabihin mo nga, Yuan, sinasabi niya na hindi totoo, di ba? Hindi ka talaga pwedeng magnakaw ng trabaho. Tingnan mo ang attitude ni Jiang Yuan. Malinaw na totoo na nga, yung taong nagkopya, palaging si Jiang Yuan. Hindi si Jiang Bei, isang tao na palaging nagnanakaw ng ideya, ngunit sinisiraan ang mga taong ninakawan. Ito si Jiang Yuan, napaka nakakainis. Palagi tayong naloko ni Jiang Yuan. Pasensya na, Jiang Bei. Ngunit hindi namin alam ang detalye, normal lang yan. Pero, ang pamilya ni Jiang Bei, bakit hindi malalaman? Tama. Sa mga ganitong bagay tulad ng plagiarism, kung mag-iimbestiga lang ng basta-basta, malalaman mo ang katotohanan. Hindi ba nag-iimbestiga ang pamilya ni Jiang Bei? Kahit kaunti. Hindi nakapagtataka na si Jiang Bei ay nakipaghiwalay sa pamilya. Sariling kamag-anak niya ay hindi siya pinaniniwalaan, ngunit naniniwala sa isang ampon, si Xiao Bei. Lahat ng kasalanan dati kay ate, palagi kitang sinisisi. Huwag mong sisihin si ate, okay, lahat ay huli na. Ako at ang pamilya mong Jiang ay naputol na ang ugnayan. Simula ngayon, wala nang koneksyon. Jiang Bei, huwag ka na ring magkalat ng gulo. Sinasabi mo na, ikaw ay tao ng pamilya Jiang. Paano mo masasabing putulin ang ugnayan? Tungkol sa nangyaring pangongopya, sala ni Ayuan iyon. Napalitan ka ng pagkakamali. Huwag mo na rin isipin yun. Walang masama. Hayaan mong humingi ng tawad si Yuan. Nabiktima din kami, di ba? Si Yuan ay mabait mula pagkabata. Siya ang nakababatang kapatid. Ikaw ang nakatatandang kapatid. Kaya't nagkamali siya sa pagkakataong ito. Ano bang nakakapanghinayang dito? Ginang, Jiang, ako isang estranghero. Hindi na makatiis. Ito ay hindi na tungkol sa pagkiling kay Jiang Yuan, kundi sa pagpapabeya. Sa tingin mo ba hindi mahalaga ang pangungopya ni Jiang Yuan kay Jiang Bei? Pero naisip mo na ba? Laseng Jiang Bei, sa loob ng mahabang panahon, palaging inakusahan ng pangungopya. Naranasan ko, ilang tingin ng pagtutunggali, ilang tao ang hindi nakakaintindi sa akin. Gaano kasakit sa puso. Ako rin ay isang ina, may mga anak din ako. Palaging naiintindihan na pleasures mo, hindi ko siya palalampasin. Sa mga ganitong pamilya ninyo, naiinis ako para kay Jiang Bei. Hindi ito makatarungan. Hindi naniniwala sa sariling anak, ngunit naniniwala sa ampon. Nasa harapan na ang katotohanan. Bakit kailangan pang paboran ng ampon? Gusto ko sanang itanong, silang dalawa, sino ba talaga ang iyong tunay na anak? Kailangan ni Jiang Yuan na humingi ng tawad sa Jiang Bei daw. Patawad. Nanay, wala talaga akong ginawa. Inakusahan ako ni Jiang Bei. Naniniwala ako sa iyo, ma. Si Jiang Yuan, kapatid mo yan. Gusto mo bang patayin siya? Tama nga. Nangopya lang siya ng ilang tanong. Kailangan mo bang i-pressure siya ng ganyan? Wang Yi. Nanay, ano bang mga kalokohan ang pinag-uusapan ninyo? Mali ba ang sinabi ko? Alam na niya noon pa man, na kinopya ni Ayuan ang kanya. Bakit hindi niya lang kami sinabihan? Hindi ba't mas madali iyon? Kailangan pa niyang maghintay hanggang ngayon para mahuli. Anong iniisip niya? Nanay, paano mo naman nasabi yan? Ito ba ang tunay na ina ni Jiang Bei? Tama bang sabihin yan? Talagang hindi ko maisip. Si Jiang Bei ay talagang nasa sa ganitong kapaligiran ang pamumuhay. May ganitong ina. Ako iyon. Gusto ko ring putulin ang ugnayan. Nanay, kung ganito ang sinasabi mo, totoo, medyo hindi na makatarungan. Matagal na niyang alam, ninakaw ni Ayuan ang kanya. Hindi siya nagsasalita tungkol dito. Hanggang ngayon ay itinatago pa rin niya. Gusto niyang ipahiya si Ayuan. Ikaw, masamang tao. Bakit ka tumatawa? Ginang, Jiang, sinasabi mo na alam ko na palagi, ninakaw ni Jiang Yuan. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Pwede bang itanong, talaga bang hindi ko sinabi? Sabi ng kapatid mo, ninakaw mo ang kanya. Bakit mo ito ginawa? Nanay,
Hindi ko siya ninakawan. Siyang nangopya sa akin. Maaari akong patunayan ng guro. Napakatalino ng kapatid mo. Bakit siya mangongopya sa iyo? Siyang nangopya sa kanya. May lakas ka pang magtanggol. Iunat mo ang kamay mo. Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ko siya kinopya, Jiang Yuan. Pero naniniwala ka ba? Mula nang pumasok ako sa bahay na iyon, mula sa unang araw, hindi mo ako itinuring na anak. Palagi mo akong tinatawag na mababang tao. Gusto ko sanang itanong sa iyo, dahil sa tingin mo rin napakababa ko, bakit mo ako ipinanganak? Hindi ako yun. Ako. Gusto ko lang na maintindihan mo, tumahimik ka na. Gusto mong maintindihan. Hindi pa ba ako sapat na nakakaintindi? Kapag ikaw ay may sakit ng ulo, hindi ako natutulog buong gabi. Para sa iyo, nagluluto ako ng ginseng soup. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Nagbigay ako ng ganito para aming sakripisyo. Nakatanggap ka ba ng kahit isang ngiti? Ano? Ikaw ang nagluto ng ginseng soup. Yuan. Ikaw ba ang nagluto niyan? Ako. Totoo na ako ang nagluto ng samjetang. Huwag kang pakinggan ang sinasabi ng kuya ko. Hindi pwedeng mangyari yun. Tuwing sumasakit ang ulo ni nanay, sopas ng ginseng, lahat ni Yuan ang nagluto. Oo, Jiang Bei, madam namin ang makapapatunay. Sopas ng ginseng, si Yuan ang nagluto para kay mama. Oo nga, yung katulong namin. Sigurado ka bang sinabi ng yaya, ito ng personal? Siyempre, siya mismo ang nagsabi nito. Kung hindi ka naniniwala, nasa labas ng eksaminasyon si Ate Gui. Papapasukin ko siya, para makapagharap kayo, nanay. Kailan dumating si Dinang? Gui, huwag kang makinig kay Jiang Bei, na nagsasalita ng kalokohan dito. Siyempre, hindi ko siya pakikinggan. Kalokohan. Gusto ko lang, na mahuli siya sa kanyang kasinungalingan. Bilang dagdag, ibabalik ko ang iyong kailanawan. Dinang Gui, pumasok ka na. Ginoo. Dinang Gui, tatanungin kita, tuwing sumasakit ang ulo ko, sino ang nagluto ng sabaw ng ginseng para sa akin? Si Ate Gui, mahalaga ang bagay na ito para sa aming pamilya. Napakahalaga nito. Sino ba talaga ang nagluto ng sabaw ng ginseng para sa mama? Dinang. Binibini. Sa totoo lang, tungkol sa bagay na ito, hindi dapat ako, isang katulong, ang makialam. Ngunit dahil tinanong ninyo, kailangan kong sabihin ito. Kung hindi ako mapapakalma. Dinang, tuwing masakit ang ulo mo. Si Ginoo Jiang Yuan, ang nagdadala ng ginseng soup sa'yo. Narinig mo ba? Pero, yung ginseng soup na yun, ay si Ginoo Jiang Bei mismo, ang nagluto para sa'yo. Ayun. Totoo ba ang sinabi ni Ate Gui? Nanay, huwag kang makinig kay Ate Gui, na nagbabaluktot ng katotohanan. Ang sabaw ay talagang ako ang nagluto. Ate Gui, ano ba talaga ang layunin mo? Hindi ba't ikaw ay nakipagsangwatan kay Jiang Bei para sabay-sabay tayong lokohin ang nanay ko? Ate Gui, palagi kita itinuturing na pamilya. Alam mo, ang magiging resulta ng panlilinlang sa akin, kung magsisinungaling ako, sana'y magalit ang langit. Ginang, hindi mo alam, ang binata ng Jiang Bei, para makapagluto ng sopas na ginseng para sa iyo. Hindi siya natulog buong gabi, para lang masiguro na madyay gising ka, ay makakakuha agad, lasapin ang pinakamasarap na sabaw ng ginseng. Pero, sabi mo dati, na ang sabaw ng ginseng ay niluto ni Yuan. Oo nga, Ate Gui, sabi mo dati, na ang mga sabaw ng ginseng, lahat ito ay niluto mismo ni Yuan. Iyan ay mula kay Ginoong Jiang Yuan. Pinilit niya akong sabihin ito. Sabi niya kung hindi ko siya susundin. Itinataboy niya ako sa Jiang pamilya, at saka ako'y kakasuhan. Nagnakaw ng mga bagay mula sa Jiang pamilya, at ipapasok ako sa kulungan. Ako ay isang alipin. Hindi ko kayang hindi makinig sa kanya. Ginang, Gui, maaari mo bang huwag magbula dito? Kailan ba kita tinakot? Ginang, hindi lang ito ang nangyari. Sa totoo lang, sa bahay, maraming nangyari. Naiintindihan niyo lang ang maling akala tungkol kay Jiang Bei. May iba pa bang nangyari? Ginoo Jiang Bei, para maglaga ng ginseng na sopas para sa asawa. Yung mga ginseng, kanya lahat ang perang kinita niya sa pagtatrabaho. Ano? Paano mangyayari yun? Kailangan pa bang magtrabaho ni Jiang Bei? Buwan-buwan, may allowance na ibinibigay ang pamilya Jiang. Hindi sapat ang pambili ng ginseng. Tama nga. Baon. Ginoo, Ginang. Ayon sa alam ko, simula nung bumalik si Young Master Jiang sa Jiang family, walang sino man ang binigyan niya ng kahit isang sentimo na baon. Sa kabilang banda, si Young Master Jiang, tuwing buwan, ang Dinang, bigyan mo siya ng 1 milyon na panggastos. Pero si Young Master Jiang Bei, siya ang tunay ninyong anak. Bakit ganyan kayo sa kanya? Wala kayong ibinigay na kahit isang sentimo. Tapos na.
Sariling anak. Walang kahit isang sentimo, pero binibigyan ng ampon na ito, ng 100,000 piso bawat buwan. Anong klaseng mga magulang ito? Talagang hindi ko na kayang tiisin ito. Mga pamilya na parang masamang tao. Hindi nakapagtataka na si Jiang Bei ay nagputol ng ugnayan. Ako, matagal nang nagputol ng ugnayan. Paano magkakaroon ng isang tao na hindi pinapahalagahan ang sariling anak, at pinapahalagahan ang pamilya ng ampon? Walang mali sa sinabi ni Jiang Bei. Ang mga pamilya tulad ninyo, ay talagang bobo tulad ng baboy. Ano man ang sabihin ng ampon, iyon ang tama. Sariling anak, hindi ka man lang naniniwala sa isang salita. Ang pinakakainis ay si Jiang Yuan. Talagang masama ang ginawa niya. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko na ba nasabi noon pa, ang baon ni Jiang Yuan at Jiang Bei, pareho lang ang halaga. Bakit sinabi ni Ginang, boy, na wala siyang nakuha ni isang sentimo? Hindi ko alam Wan Chi, hindi ko ba sinabi sa'yo, na nagbibigay ako ng pera kay Jiang Bei tuwing buwan? Nanay, medyo abala ako sa trabaho ngayon, kaya't pinapakuha ko kay Wan Yi, ng pera para sa kanya. Wan Yi, ano bang nangyayari dito? Sabihin mo. Ate, dapat sana'y ibibigay ko sa kanya ang pera. Pero sinabi sa akin ni Yuan, si Jiang Bei ay mahilig magnakaw. Kung bibigyan mo siya ng pera, matututo siyang gumawa ng masama. Kaya, lagi kong ibinibigay ang pera kay Ayuan. Si Ayuan araw-araw ay nagbibigay kay Jiang Bei ng 10,000 piso. Si Ayuan, hindi mo ba sinabi na araw-araw ay bibigyan si Jiang Bei ng pera? Bakit hindi mo siya binigyan? Ako. Sampang Jiang Bei, sa'yo lahat ito. Ano ang gagawin ko? Kailangan nating mag-isip ng paraan. Ako. Maliit. Si Xiao Yuan, sa ganitong paraan. Lahat tayo ay niloko ni Ayuan. Xiao Bei, pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ng nanay. Tama na. Sino bang pinapakita mo dito? Si Xiao Bei. Nanay, palagi. Pasensya na talaga sa'yo. Lahat ng ito ay kasalanan ng nanay. Oo, Xiao Bei, yung dati. Lahat ay naloko ni Yuan. Hindi ko alam na sa Jiang family. Nagdusa ka ng ganito kalaki. Xiao Bei, kasalanan ito ng ate mo. Dahil sobrang busy lagi sa trabaho. Hindi kita napansin. Patawarin mo kami. Okay, bigyan mo kami ng pagkakataon. Hayaan mong may tama namin ang mali namin. Okay. Pasensya na, Jiang Bei. Ikalawang ate, naniwala lang si Yuan sa amin. Sabi ni Yuan sa akin na palagi kang nangongopya sa paaralan. Hindi tama ang iniisip mo, at mahilig ka pang manlupit. Kaya nga ang ikalawang ate, ganito ang tingin sa'yo. Patawarin mo na si ate minsan. Sige ba? Sige. Gusto niyo akong patawarin? Pwede, pero may isang kondisyon ako. Sige, anong kondisyon? Sabihin mo, sang-ayon na ang nanay mo. Ihahatid siya palabas ng pamilya Jiang. Ipapubliko niya ang paghingi ng tawad sa akin. Mula ngayon, sa Jiang family, ako lang ang ganito, isang batang lalaki. Kung magagawa ko ito, mapapatawad ko kayo. Xiao Bei. Nasa estado pa rin siya ng pagkahilo. Hayaan mo na siyang pabayaan. Oo nga. Kahit na mali si Ayuan. Pero, pareho silang may laman ng palad at likod ng kamay. Nakatulong. Sige. Kuya, anong ginagawa mo? Ako ang iyong kapatid. Gusto mo bang saktan ako? Inay, tingnan mo siya. Kahit ano paman, si Xiao Bei ay iyong kapatid. Tama, Xiao Bei. Kayo ay magkapamilya. Ito ay nabali na buto pero nakakabit pa ang litid. Sa ganitong sitwasyon, mali si Yuan. Bilang kuya, dapat mas magpasensya ka. Tama ba, Jiang Yuan? Ano bang nagawa niya? Bakit kayong lahat ay kayang patawarin siya? Hindi ganito, Xiao Bei. Kahit na marami siyang nagawang mga bagay na nakasakit sa iyo, pero siya ay bahagi pa rin ng pamilya Jiang. Kaya't natural lang sa atin na parusahan siya. Tama, parurusahan natin siya. Ipaglaban mo ako, hindi na kailangan. Si Jiang Yuan ay tao ng Jiang. Pero ako, Jiang Bei, hindi na ako tao ng Jiang. Guro, gusto ko sanang itanong, tulad ng Jiang Yuan na ito, na umaasa sa pangongopya para makasali sa ating kompetisyon. Ano ang parusa ng komite? Kahit na si Jiang Yuan ay hindi nangopya sa pagsusulit na ito. Ngunit kung mapapatunayan, ang mga nakaraang marka ay nakuha sa pamamagitan ng pangongopya, kami ay bababawasan siya ng karapatan na makilahok sa mga kompetisyon. Bawasan ang karapatan sa kompetisyon. Kung ganoon, hindi ako makakapag-aral sa Ivy League. Hindi pwede. Hindi ako dapat mawalan ng karapatan. Dapat matagal na itong ginawa. Ang mga mandaraya tulad niya ay walang karapatan na sumali sa paligsahan sa matematika. Sa tingin ko, dapat na siyang palayasin mula sa arena.
Palayasin sa laro, palayasin sa laro, palayasin sa laro, palayasin sa laro. Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Baka may problema na naman sa laro. May nangyaring hindi maganda, di ba? Katatapos lang ng abiso. Hongmeng Mac problem ba? Inatake ng hacker. Ang mga tanong sa paligsahan na ito, maaaring nauna nang naibahagi. Jiang Bei, ikaw yun. Kaya pala itong 10 tanong. Kaya mong masagot lahat. Nalaman ko na ikaw ang nagnakaw ng tanong. Jiang Bei, gusto mong sirain ako. Hindi rin kita papayag ang makalusot. Tatay, nanay, hindi kailanman ako nagkaroon. Inagaw niya ang gawa ng kuya ko. Kuya ko. Kuya ko yun, para lang suran ako. Kahit na ganun. Alam mo ba? Xiao Bei, may mali ang nakababatang kapatid mo. Pero, hindi mo dapat iniisip, wasakin ang kanyang kinabukasan. Sinasabi ko sa'yo, bakit, lagi mong kinakahati si Ayon. Akala ko gusto mong ilihin. Ang totoo tungkol sa pangungopya mo, talagang masama kang tao. Mukhang, sabi ni Ayuan na mahilig kang magnakaw. Hindi ito paninira sa iyo, Jiang Bei. Tama ba ang sinasabi nila? Totoo ba ang lahat ng ito? Oo nga. Noong nakaraan, ang mga tanong sa Hongmeng Olympiad, kailangan lang sagutin ng tama ang isa. Sapat na para manalo, ngunit si Jiang Bei ay nakasagot ng 10 tanong. Talagang medyo kakaiba ito, kahit na siya ay henyo. Hindi makakasagot sa mga tanong mula sa Hongmeng na matematika, ngunit lahat ay tama, talagang kainahinala. Pagnanakaw ng talong sa pagsusulit, ngunit ito ay seryosong pandaraya. Kung talagang susuriin, maaaring makulong. Nasa ganitong sitwasyon na tayo, kayo ay patuloy pa rin nagtatanggol sa kanya. Talagang isang grupo kayo, mga tao na tanga tulad ng baboy, ikaw. Mga kaibigan, dahil sa mga insidente, na sunod-sunod na nangyari. Kaya, nagpa siya ang komite, nakanselahin ang kompetisyong ito, lahat ng mga resulta. Tungkol sa, kung mayroong nangyaring pandaraya sa mga tanong, ang komite ay mag-iimbestiga sa katotohanan. Ngayon, mangyaring umalis na ang lahat. Kamusta? Ako ang chairman ng Changkyong Group, Yao Xia, Changkyong Group. AI na namumuna, pangatlong pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, Changkyong Group. Kamusta? Ako si Yao Xia. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ni Ginoong Yao na makipag-usap sa akin. Sigurado akong si Ginoong Jiang ay may kaalaman tungkol sa aming Changkyong Group. Ang leader sa industriya, ang pangatlong pinakamataas na kumpanya sa buong mundo. Bagaman kinikilala ng iba na kami ay, ako ang leader ng industriya, ngunit tanging kami lamang ang nakakaalam na mahirap panatilihin ang posisyong ito. Hindi ito madali. Sa katunayan, may ilang grupo na patuloy na gustong mauusan kami upang mapanatili ang katayuan ng grupo. Sa loob ng 2 taon, patuloy akong naghahanap ng mga talento, ngunit hindi ko naman kilala ang mga talento sa larangang ito. Mukhang nagkamali si Ginoong Yao sa paghahanap. Jiang Bei, hindi ka naiintindihan ng iba, ngunit kilalang kilala kita. Ikaw ay isang henyo sa Olympiad ng matematika. Noong 15 taong gulang, nabasag mo ang suliranin na bumabagabag sa mundo ng Olympiad. Sa loob ng ilang dekada, at bukod sa Olympiad, ang iyong talento sa computer ay talagang walang kapantay. Paano mo nalaman? Kahit na ang tago mo ng mabuti, pero gamit ang lakas ng Chokong Group, gusto kong malaman ng buong mundo kung sino ang namumuna sa listahan ng mga hacker. Hindi ito mahirap. Jiang Bei, kailangan ko ang tulong mo. Dapat mong alam, ang grupo namin, ang Changkyong, ay nagde-develop ng mga bituin. Nakaranas kami ng mga problema. Isang grupo sa US, mukhang malapit ng lampasan ang Changkyong. Kailangan ko ang tulong mo. Basta pumayag ka lang. Ikaw ang CTO ng langit. Hindi lang ako makapagbigay sa iyo ng 1 bilyong taon-taon. Maari ko ring ibigay sa iyo ang 10% na bahagi. Ginoong Yao, mali ang pagkakakilala mo. Kahit na ang Changkyong Group, ang ibinibigay na benepisyo, talagang nakakaakit ito. Ngunit hindi ko pa natatapos ang aking pag-aaral. At saka, mas gusto kong ako mismo ang magtatag ng sarili kong kumpanya. Kuya, tungkol sa mga nangyari dati, ako'y nagpadalos-dalos at nawala sa katinuan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ano man ang gawin ko, basta't magpanggap lang ako, patawarin pa rin ako ng mga magulang. Jiang Bei, ano ang magagawa mo sa akin? Xiao Bei. Tama nga dati, mali ang ginawa ni Xiao Yuan, pero alam na niya ngayon na mali siya. Sige, umuwi ka na kasama ang ate mo. Jiang Bei, sa susunod, ako na ang magbibigay ng iyong allowance. Tinitiyak kong walang mababawasan. Garantisadong wala kahit 1 sentimo. Kuya, pasensya na. Pwede mo ba akong patawarin?
Jiang Bei, nag-sorry na si Xiao Yuan sa'yo, at saka sinuntok mo pa siya. Para sa akin, ang kanyang paghingi ng tawad ay walang halaga. Ikaw, masama kang tao, Jiang Bei, sobra ka na talaga. Ganito talaga, ganyan kaming pamilya, paulit-ulit na kaming humihingi sa'yo. Pero ikaw pa ang mas mapangahas. Anong ibig mong sabihin? Ayos lang ang mga magulang ko, wala silang problema. Basta makapagpasaya lang ang kuya ko, mas gugustuhin ko pang tamaan ako ng kuya ko ng ilang beses. Dahil may ganito kang hinihingi. Siyempre, tutuperin ko ito, ikaw. Si Xiao Yuan, tatay, nanay, wala nang anuman. Hindi ko sinisisi ang kuya, dapat akong parusahan, Jiang Bei. Ngayon, umuwi ka na sa akin. Tungkol sa ginawa mong pananakit kay Xiao Yuan, maaari kong hindi nasagutin iyon. Bibigyan pa kita ng kabayaran. Xiao Yuan, masakit ba? Xiao Bei, tama, dati na, mali si Xiao Yuan. Pero sinaktan mo na siya. Makinig ka, umuwi ka na kasama si ate. Okay, tungkol sa nangyari sa iyo sa paligsahan. Pag-iisipan ko ito ng mabuti kasama si Dan. Ang solusyon, hindi kita papayag ang makulong. Nakatapos na ako sa pamilya Jiang. Pakiusap, huwag na kayong makipag-ugnayan sa akin. Kuya, oo, pasensya na. Ikaw, huwag mong sisihin ang mga magulang. Kung may sisihin ka, ako na lang. Pasensya na. Oo. Tama ba? Xiao Yuan, ayos ka lang ba, Xiao Yuan? Wala akong problema. Papa, Mama, Gia, wala akong problema. Ako lang ang nadulas ng hindi sinasadya. Hindi ito tungkol kay kuya. Mahal kong kuya, ang ganitong taktika ng pagtitiis ay sapat na upang lubos kang mawala ng tiwala sa lahat. Bakit nakikipag-away ka sa akin? Ikaw na lalaki. Siya ay kapatid mong lalaki. Akala mo lang na gusto mong saktan siya. Paano nagkakaroon ng ganitong kasamaan ng puso mo? Tinulak ko siya. Ikaw, naglakas loob ka pang magpakatotoo. Jiang Bei, wala ka ng pag-asa. Kahit na may nagawa si Yuan noon, na sobra-sobra, pero hindi na kailanman. Nagawa mo na sa akin yan. Pinagbantaan mo na ang buhay ko. Kaya mo palang gawin yan. Wala akong ginawang pananakot sa iyo, sa buhay ko. Wala pa lang siyang pagkakataon. Ting, HMMP. Iyang lalaking yan, kung hindi dahil sa amin, at dinala ka pabalik sa pamilya Jiang. Kanina ka pa siguro patay na sa gutom. Talagang walang utang na loob. Pinag-alaga ba ninyo ako? Pang-eskwela at pamumuhay, binigyan ba ninyo ako? Hindi ba't gusto mong makipagputang ng ugnayan sa pamilya? Simula ngayon, hindi ka na anak sa aming pamilyang Jiang. Mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang Jiang. Ipapakita ko sa iyo ang buhay sa labas ng proteksyon ng pamilyang Jiang. Ikaw, gaano ba ito kahirap kahit hindi namin ibinigay sa iyo ang matrikula at pampaaral, pero hindi mo naman mararamdaman na ikaw ay isang hamak na tao lamang. Sa sarili mong pagsusumikap ay nakapasa ka sa universidad ngayon. Hindi ba't dahil pa rin ito sa pamilya natin, sa mga Jiang, ang iyong pagkakakilanlan? Xiao Bei, magmadaling humingi ng tawad sa tatay. Kung talagang mapapalabas ka sa Jiang family, mapagsisisihan mo iyon. Kuya, oo, humingi ka na ng tulong sa tatay. Nanay, pakiusap, kausapin mo naman si kuya ko. Tingnan mo, talagang ako ang nahulog. Walang kinalaman si kuya. Tatay, si Xiao Yuan, talaga kang mabait na bata. Ganyan na siya sa'yo. Bakit ka pa para sa kanya? Huwag mo na siyang kausapin. Sa aming pamilya, sobra na ang aming kabaitan sa kanya. Ang puso niyang masama ay hindi mapapainit. Paalis na siya. Umuwi ka na lang ng malayo. Magtiwala ka. Pagkatapos kong umalis sa Jiang pamilya ninyo, mas lalo lang akong gaganda ang buhay. Nagmamatigas ka pa rin. Sige. Tatawagan ko na ang paaralan ngayon. Ipapaalis ka nila. Kung gusto mong putulin ang ugnayan sa pamilya Jiang, dapat ay talagang putulin ito ng maayos. Tama. Hindi maganda ang asal ni Jiang Bei. Pati na nga gustong ipahamak ang kanyang kapatid. Ang ganitong tao, hindi ako karapat dapat maging tao ng Jiang pamilya. Lalo pang hindi ako karapat dapat manatili sa paaralan. Jiang Bei, narinig ko mula sa dekano na ikaw ay tinanggal. Bagamat sinikap kong ipaglaban ito, ngunit narinig ko na ito ay mungkahi ng iyong ama. Kaya, hindi ko rin maaasahan na magbago ang isip ng dekano. Salamat, Profesor. Ay naku, sayang talaga.
Alam ko, ang talento mo sa Olympiad sa matematika. Kung nagkaroon ng panahon, siguradong makakamit mo ang mga kahanga-hangang tagumpay. Pinalayas ka ng dekano. Talagang isang handal na desisyon. May kaibigan ako sa Amerika. Gagawa ako ng rekomendasyon para sa kanya. Maaari kang mag-aral sa kanilang paaralan. Ngunit, mahal ang bayad sa kanilang paaralan. Medyo mataas nga. Hindi na kailangan, Profesor. Salamat po. Gusto ko. Alam ko na ang daan na dapat kong tahakin. Dahil tinanggal na ako ng paaralan, wala nang dahilan para manatili dito na may halaga sa akin. Kahapon, ang US Looking Group, inanunsyo na ang malaking progreso sa AI nila, samantalang ang nangungunang kumpanya sa AI, ang Changkyong Group na may Shenzhen AI, ay natigil sa loob ng 3 taon. Ang Looking Group AI ay maaaring makahabol, ang lakas ng Star AI ng Changkyong Group. Ginoong Yao, nakita niyo na ba si X na Diyos? Nakita na, napakabuti. Basta't handang sumali si X Diyos, siguradong malalampasan ng aming grupo ang lahat ng kakumpetensya. Sa oras na iyon, kayang-kaya ng Shenzhen AI na iwanan ito, ang lahat ng kakumpetensya. Tinanggihan ako ng Diyos-Diyosan. Ano? Dapat ay sapat ang mga kondisyon para makaakit ng talento. Baka naman ang grupo nila ay nagbigay ng mas magandang kondisyon. Hindi ko alam. Naghahanda na akong bumalik sa Ninjang. Tungkol sa bagay ni X na Diyos, pag-usapan na lang natin mamaya. Jiang Bei, nagbigay ako ng napakabuting kondisyon. Hindi ba ito nakakapukaw sa iyo? Ginoong Yao, ako si Jiang Bei. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Bibilangin pa ba ito, Jiang Bei? Basta't gusto mo, ang pintuan ng Changkyong Group ay laging bukas para sa iyo. Nasaan ka? Pupunta ako para kunin ka. Malapit na mga bituin AI, nakamit ang malaking tagumpay. Ang presyo ng stock ng Changkyong Group ay patuloy na tumataas. Ang Shenzhen AI ay inilunsad ngayong araw. Nasa ilalim ng pagmamayari ng Estado. Ang leader ng kanilang Research and Development Team ay pinarangalan ng titulong akademiko. Si Academic Qianjin Mujiang ay darating sa Binhai City, sumali sa Daksha AI, hulong ng mga leader ng industriya, tungkol sa mga grupong may kaugnayan sa AI ng Daksha, magbigay ng nakabubuong mungkahi. 5 taon na, sa wakas nakabalik na siya. Tatay, nanay, tingnan mo. Ginoong Jiang, pagbuo ng Star AI yon, darating siya sa aming baybayin. Siya ang buong computer, pinuno ng industriya. Kung makakakuha ako ng kanyang payo, siguradong mas uunlad pa ako. Mama at Papa, pwede ba kayo? Hayaan niyo akong makilala siya. Kahit na ang Jiang family namin ay nasa Binhai. Tunay na isang malaking pamilya, pero kumpara sa Changkyong Group, napakaliit lang yan. Yung si Academic Qianjang ay CTO ng Changkyong Group. Gusto mong makipagkita sa kanya? Baka. Ganong kalaki ang tao. Hindi namin kayang imbitahan ang pamilya namin Jiang. Inay. Si Academic Qianjang ang aking idolo. Kung makakatagpo man ako sa kanya, sa aking talento, siguradong tatanggapin niya ako bilang kanyang estudyante. Sa oras na yun, ang buong industriya ng AI ng Jiang family ay sisubog sa tagumpay. Mama at Papa, pinagsama-sama ng ilang grupo sa Binjang. Nag-host ng silos-halo para kay Academic Qianjang. Nakuha ko ang imbitasyon sa tulong ng koneksyon ko. Talaga ba? Wan Qingha, yung bunso mong kapatid. Naghahanap na kami para sa kanya. Nakita ko itong si Ginoong Jiang. Na pagkakataon, hindi ko inasahan na makakakuha ka ng imbitasyon. Tay, nakuha ko ang imbitasyon. Sa unang pagkakataon, naisip ko si Xiao Yuan. Naniniwala ako sa talento ni Xiao Yuan. Basta't makikita niya si Ginoong Jiang, tiyak na makakakuha siya ng atensyon. Siyempre naman, si Xiao Yuan natin ay may talento sa computer na makikita sa buong bansa. Lahat sila ay nangunguna talaga. Naalala ko si Xiao Mei. Dati rin siya, mahilig sa computer. Kung nandito siya, siguradong gustong-gusto rin niyang makita si Academic Qianjang. Bakit mo binanggit yung basura na yun? Siya ang nagpasama sa atin, si Xiao Yuan. Kaya hindi na siya makalamok sa Math Olympiad. Nawala rin ang pagkakataon niya na makapasok sa Ivy League. Pero sa kabutihang palad, muling nagpakita si Xiao Yuan ng kanyang talento sa computer at naging isang miyembro ng Institute of Computer Research. Yung mababang tao na iyon, wala nang balita sa loob ng 5 taon. Baka nga, patay na siya sa labas. Matagal na. Jiang Bei. Nakuha ko sa pakikinig, boses ng iba, sa larangan ng computer. Maaari ring maging isang henyo sa mata ng tao, basta't makuha lang ito, ang atensyon ni Academic Qianjang. Pagdating ng panahon, lahat ng bagay ng pamilya Jiang, akin na lahat ito.
Ilan sa mga kumpanya, sa industriya, ay nagkaisa para ihanda ang isang salo-salo. Ngunit dahil sa iyong katayuan, bilang isang akademiko, ito ay itinuturing na lihim. Kaya, nais nilang, sa pamamagitan ng pagkilala sa grupo ng langit, na kahit kaunti lang ang pahinga ko, ayaw ko, na pumunta ka, sa ganitong walang kabuluhang pagtanggap, baka mas mabuti ko, tutulungan na kita. Pero ang asawa ko ay may malasakit sa tao, at sa mga taong ito, makausap din naman sila balang araw. Ngunit, ayaw ko pang ilantad ang aking pagkatao. Bilang isang empleyado ng Changkyong Group, subukan mong makipagkita sa kanila. Sige, subukan mong makipagkita sa kanila. Pero bukas, mayroon pa akong kailangang ayusin. Hindi ako makakasama sa iyo sa pagtanggap. Kapag tapos na ako, agad kitang hahanapin. Ay nako, ang dami ng tao ah. Xiao Yuan ah. Dapat sobrang excited ka. Tatay, syempre excited ako. Aking ginoong Jiang. Pero siya ang aking idol ah. Kaso hindi siya kailanman. Hindi pa siya nagpakita sa publiko. Talagang interesado ako. Ano kaya ang itsura niya? Si Ginoong Jiang ay isang dalubhasa sa larangan ng computer. Dapat ay nasa 67 na siya. Na naging bahagi ng Changkyong Group. At siya ay naging isang akademiko sa pangunahing larangan. Ipinapakita na matagal na siyang nagtatrabaho sa industriya ng computer. Matagal na siyang eksperto dito. Siguradong hindi na siya bata. Ang aming munting si Xiao Yuan ay bata pa. Sa iyong talento, kung bibigyan mo pa ng panahon, maaaring makamit mo rin ang ganito. Tagumpay ah. Sige na, maglalakad-lakad lang ako. Kayo na ang makipag-usap. Ay naku, tingnan mo ang batang ito. Kung makikita lang, si Ginoong Jiang, gumawa ng isang hindi inaasahang pagkikita sa kanya. Mas magiging malalim ang kanyang impresyon sa akin. Tiyak na mas magiging makabuluhan. Jiang Bei. Jiang Bei. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ako? Anong pakialam mo dito? Umalis ka sa pamilya Jiang ng 5 taon. Bakit hindi ka namatay sa labas? Bakit ka bumalik ngayon? Naiintindihan ko na. Bumalik ka ngayon. Siguradong gusto mo. Pag-aaway ng pamilya. Yaman ng pamilya Jiang. Yung mga pakwan at mga date. Hindi ko pa nga gusto yan. Bitawan mo ako. Matigas ang bibig ng patay na bibe, pero huwag kang masyadong magyabang. Ngayon, buong Jiang pamilya, ako lang ang anak na lalaki dito. Anong karapatan mo? Makipag-away sa aking samana. Talaga namang kamukha mo sila, bobo at parang baboy. Ikaw, Xiao Yuan, sino kausap mo? Anong ginagawa mo, kuya? Ito. Si Xiao Bei. Finally, nakabalik ka na. Sige, sumama ka na kay ate pauwi. Okay ba? Ikaw ang gumawa nito. Walang anuman, Dad. Hindi kasalanan ni Kuya. Naniniwala ako kay Kuya. Hindi niya sinasadya. Si Xiao Yuan, ganyan na siya sa'yo. Bakit ka pa nagtanggol sa kanya? Ikaw talagang napakabait mo. Jiang Bei. Jiang Yuan mamaya, pero kailangan mong makipagkita kay Ginoong Jiang. Ngayon ay nadumihan mo ang kanyang damit. Ano ang iniisip mo? 5 taon na ang nakalipas, sinaktan mo si Jiang Yuan. Bawal na sumali sa kompetisyon ng Olympiad, ng komite magpakailanman. Nawala ang pagkakataong makapasok sa Ivy League. Ngayon, muling sisirain mo siya. Ang pagkakataong maging alagad ni Ginoong Jiang. Talagang walang silbi. Gusto siyang gawing estudyante ni Ginoong Jiang. HMM. Bagamat dahil sa iyong pagsasabuatan, ay pinabayaan ni Jiang Yuan ang kompetisyon sa Olympiad. Ngunit sa loob ng 5 taon, ipinakita niya ang kahangahangang talento sa computer. Ngayon, ay narito siya upang humingi ng guro. Ganyan lang ang mangyayari sa mga walang kwentang plagiarist na gustong gawin disipulo si Ginoong Jiang. Si Xiao Bei, si A. Yuan dati, bagaman marami siyang nagawa na ikinasama sa iyo, ngunit talagang mataas ang kanyang talento sa computer. Ngayon ay isa na siyang miyembro ng institusyon. Talaga. Mukhang kailangan talagang ayusin ang institusyon na ito, dahil hindi rin iyon. Anong mga pusa at aso ang makakapagpasok? Ikaw. Akala mo sino ka? Ayusin ang Institute of Computer Research. Ikaw ba si Academic Yan Jiang? Huwag mong isipin na ikaw. Ngayon ay nakasuot ako ng balat ng tao. Hindi na ako mababa, Jiang Bei. Nakipagkita kay Xiao Yuan. Kung dahil lang sa suot kong ito ngayon, namiss ko ang pag-aalay ng sarili kay Jiang Yuan. Uhusgahan kita ng gusto. Magulang.
Si Xiao Bei sa nakaraang 5 taon, tiyak na hindi rin madali. Huwag na kayong magsalita tungkol sa kanya. Xiao Bei, mag-sorry ka na kay Ian. Tapos, humingi ka na rin ng tawad kay Papa. Mamaya, ihahatid na kita pa uwi. Maging masunurin. Ate, mukhang nagkamali si Ginang. Jiang sa pagkilala, matagal na akong humiwalay sa pamilyang Jiang. At sa mga nakaraang taon mula nang umalis sa pamilyang Jiang, mas naging maayos ang buhay ko. Wan Qing, huwag kang makialam para sa hayop na ito, Jiang Bei ah. Akala ko'y ikaw, palalayasin ka sa Jiang family. Magkakaroon sana ng bahagyang paghingi ng tawad. Ngunit sa ngayon, talagang hindi magbabago ang ugali mo. Anong peke-peke pa yan? Mabuti pa rin ang buhay mo. Ikaw, isang mababang uri, umalis ka na, sa aming Jiang pamilya. Sa 5 taon na ito, dapat nagde-deliver ka na lang ng pagkain. Jiang Bei ah. Ikaw talaga, hindi kasing maunawain ni Xiao Yuan. Pero, ikaw rin ay anak namin. Basta't humingi ka ng paumanhin kay Xiao Yuan. Kung patawarin ka ni Xiao Yuan, pinaabot ko sa tatay mo, nadalhin ka pabalik sa Jiang pamilya. Nanay, paano mo siya madadala pabalik sa bahay? Huwag mong isipin na siya ngayon ay nakabihis ng maganda. Mayroon siyang isang amoy ng mga mababang tao. Nakakadiri kahit na amuyin ko. Kuya, sana nga, makabalik ka sa pamilya Jiang. Humingi ka lang ng tawad sa akin. Ayos na iyon. Magkapatid tayo. Hindi na kailangan magyukod. Anong hindi na kailangan? Itong taong ito. Paulit-ulit na. Gustong sirain ang iyong kinabukasan. Gusto niyang bumalik sa pamilya Jiang. Kailangan niyang lumuhad at magbigay galang. Tatay, si Jiang Bei ay kapatid ni Jiang Yuan. Hayaan siyang magbigay galang kay Jiang Yuan. Hindi ito maganda. Anong masama dito? Siya lang ang gumagawa ng mga ganito, mga hayop. Papatirahin niya. Yun ay banayad lang. Naririnig mo ba? Agad sa maliit na Yuan. Luhod at mag-sorry. Napansin ko na ang mga Jiang family. Talagang kampante kayo. Tama. Bakit mo naiisip na gusto kong ibalik ang anuman? Ginoong Jiang. Ha? Ikaw. Tatay. Ginoong Jiang. Tatay. Lao Jiang. Jiang Bei, hindi mo ba gustong pasamain ang tatay mo? Jiang Bei, naglakas loob ka talagang. Sabihin niyan tungkol sa pamilyang Jiang. Huwag mong isipin na makakabalik ka sa Jiang pamilya sa buong buhay mo. Mag-ingay ka. Sana'y mapatay mo ang matanda sa galit. Sa ganitong paraan, lahat ng sa Jiang pamilya ay magiging akin na. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang Jiang pamilya ay nasa Binjiang. Wala namang ibang pamilya kundi pangalawang uri. Hindi iyon totoo. Ano iyon? Jiang Bei ikaw. Ginang, Jiang. Ito ang huli. Mga kaibigan, ito ay isang mataas na antas ng salo-salo. Huwag mag-ingay ng malakas. Kung hindi kayo makakapag-ingay ng tahimik, kailangan ko na kayo pakiusapan na umalis. Sumpa, Jiang Bei, sa'yo lahat ito. Kung mapapaalis ako, hindi ko na makikita si Ginoong Jiang. Manager, pasensya na, manager. Hindi namin intensyon na mag-ingay. Siya ang dahilan. Siya ang patuloy na nanggugulo sa akin at sa aking pamilya. Manager, kung hindi ako nagkakamali, ang salo-salo natin ay sa pamamagitan ng imbitasyon, di ba? Pero si Jiang Bei ay isang mababang tao. Paano siya maaaring maimbitahan? Dumating sa ating palabas, sa salo-salo, siguradong nakisama siya. Ginoo, sa tingin ko, hindi ka naman magagalit. Susuriin ko lang. Narito ang iyong imbitasyon. Siyempre, walang problema sa imbitasyon. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Imposible. Si Jiang Bei ay isang mababang uri ka. Siya, paano pwedeng mangyari? May imbitasyon ba? Alam mo lang ba, manager, kahit ang imbitasyon namin, galing din sa ate ko, nakuha ito sa pamamagitan ng koneksyon. At ang hinanap niya ay iyon, manager. Ayon sa aking nalalaman, ang imbitasyon na ito ay may 2 pwesto lamang. Natapos ko na ang aking pagsusuri. Hindi ba dapat suriin ang kanilang pakiusap sa lahat, ipakita ang inyong imbitasyon. Talaga namang, isang imbitasyon lamang. Ngunit kami ay, inimbitahan tayo ni Ginoong Bai. Oo, hindi ko alam kung mabango. Pakisuyo na lang. Isang imbitasyon. 2 tao lang ang pwedeng pumasok. Ang iba ay pakiusap na umalis. Ang salo-salo na ito, para sa pagtanggap kay Ginoong Jiang. Ang mga mababang tao sa Jiang Bei, paano posible na makakuha ng imbitasyon? Hindi tama. Tiyak na may problema ito. Kailangan pang mangutang ng imbitasyon.
Kayo, Jiang family, talagang wala kayong halaga. Bawal ang pagpasok, pakiusap, umalis na kayo, at mag-usap. Sino ang dapat manatili? Anong nangyayari? Bakit parang gusto nilang ilabas ang tao? Narinig ko, isa lang ang mayroon, imbitasyon. Pero 5 tao ang dumating. Hindi ba mga tao ng Jiang ito? Paano sila makakagawa ng ganito? Kahihiyan. Sandali. Mga tao ng Jiang, sila ang inimbita ko. Sino ang mangangahas na paalisin sila? Ang mga taga-Jiang, ako ang nag-imbita. Sino ang mangangahas na paalisin sila? Ginoong Bai, Tito Bai, Wan Qing, kayo, ang pamilya Jiang. Ngayon, ang daming tao na nandito. Dahil sa akin, si Bai Lingtian. Ito ay aking pagkukulang. Noong panahong iyon, dapat ay nagbigay ako sa iyo ng mas maraming imbitasyon. Sino itong batang kapatid? Tito Bai. Ito siya, Ginoong Bai. Siya ang dahilan na may masamang isip. 5 taon na ang nakalipas na itinaboy namin mula sa pamilya Jiang na taong iyon. Jiang Bei, bakit ganito titigas ang puso mo? 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagdulot ng kapahamakan kay Yuan. Hindi siya makapasok sa Ivy League. Ngayon, ayaw mo pa rin siyang makatagpo. Si Academic Yin Jiang. Tao ka pa ba? Kawawang ate. Gusto ka pang dalhin pa uwi. Talagang napakababa ng tao. Kung ganun, ang nagpang-iyay sa pamilya Jiang ay ikaw talaga. Hindi ko alam kung saan galing ang iyong imbitasyon. Saan kaya ito galing? Kapatid, mukhang bago ka. Hindi ko alam kung saan galing ang iyong imbitasyon. Saan kaya ito galing? Bakit hindi ko maalala sa mga inanyayahan? Nandoon ka sa listahan. Kaya pala ang imbitasyon mo, ito ay ninakaw. Tingnan natin kung paano ka matatapos. Noong nasa paaralan ako, nagnakaw. Pagnanakaw ng talong sa paligsahan ng matematika, ayos na ngayon, nagnakaw ng imbitasyon. Talaga namang, hindi mababago ang ugali, Ginoong Bai. Walang dahilan para makipag-usap pa sa taong ito, ng maraming salita. Sundin mo ang gusto ko, maghanap tayo ng tao at diretso. Itapon siya. Tama, Ginoong Bai, nakacheck na ang aking imbitasyon. Walang problema. Walang issue. Ginoo Bai, yung imbitasyon ng lalaking ito, talagang tayo, ang nagpadala nito, ngunit, ang imbitasyon niya, ito ay ipinadala sa Changkyong Group. Changkyong Group. Hindi ba yun ang grupo ni Ginoong Jiang? Ito ba ang grupong kinaroroonan nito? Ito pala ang hawak niya. Imbitasyon mula sa Changkyong Group. Hindi kaya. Kay Ginoong Jiang. Anong koneksyon ito? Katatapos ko lang marinig. May tumatawag sa kanya na Jiang Bei. Pareho silang apelyido na Jiang. Hindi kaya. Imposible. Hindi. Hindi pwedeng mangyari. Paano magiging konektado si Jiang Bei sa Changkyong Group? Pero, imbitasyon mula sa Changkyong Group, ibinigay ito kay Ginoo Yao. Bakit mo ito hawak? Imbitasyon mula kay Ginoo Yao. Dumating dito para sa salo-salo. Jiang Bei. Jiang Bei. Sila sabi mo na, sino bang imbitasyon ang ninakaw mo? Kailangan mo talagang magnakaw. Nang kay General Yao ng Changkyong Group, nakikita ko ngayon, kung paano ka magtatanggol. Mga taong mahilig lang magnakaw. Mukhang, noong una, itinaboy ka sa pamilya Jiang. Ito ang pinakatama na pagpili. Ang mababang uri ay mababang uri pa rin. Kahit na nakawan mo pa ang imbitasyon. At nakarating ka na sa handaan. Hindi pa rin mababago. Ang iyong katayuang mababa. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos. Ang imbitasyon. Saan nga ba talaga ito nagmula? Kaya, kailangan ko lang ipasugod. Ang tao para paalisin ka muna. HMM. Ang imbitasyon mula sa Changkyong Group. Bukod sa pag-imbita kay Yao Xia. May isa pang tao na inimbitahan. Sino kaya ang taong ito, na may ganang tawagin? Ang pangalan ng Ginoong Yao ng Changkyong Group. Pangalan. Hindi kaya siya talaga. Hindi kaya ikaw ay. Hindi kaya ikaw ay. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Siya ay isang inabando ng anak ng pamilya Jiang. Paano siya magiging ating Jiang na akademisyan? Hindi siya. Nagsisinungaling siya. Tama. Siguradong nagsisinungaling siya. Itong tao, napakabata niya. Paano siya magiging Ginoong Jiang? Kahit na siya, kahit ito, sa talento sa kalkulasyon, wala. Isa siyang mababang tao. Paano posible na may kaugnayan siya sa Changkyong Group, may talento sa computer? Iyan ang anak kong si Jiang Yuan. Ang anak ko, sa murang edad, ay pumasok na sa Instituto ng Pananaliksik sa Computer. Pumunta kami ngayon, para lang, magpaalam kay Academic Yin Jiang bilang guro, para maging akademiko. Siguradong mga 5 o 6 na po na siya, si Jiang Bei, na napakabata. Talagang nagsisinungaling siya, Jiang Bei. Hindi ko akalain na kaya mong magsinungaling. Nang ganitong kababa, mukhang ikaw ay talagang napili, walang magawa. Kung ako ikaw, susunod na lang ako, lumayas ka na dito. Parang hindi ka mapahiya, sa harap ng iba, kapatid.
Kung hindi mo, maibigay ang makatuwirang paliwanag, ay, huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging walang galang. Dumating na si Ginoong Yao ng Changyong Group. Jiang Wei. Darating na si Ginoong Yao. Ikaw, ang mga kasinungalingan mo ay malapit ng mabunyag. Sa sandaling iyon, papalabas ko silang dalawa. Itapon mo na yan dito. Palayasin mo siya. Pinapayagan kitang manatili sa lungsod na ito sa Binhai. Hindi ka na pwedeng manatili. Ay, Xiao Yuan. Huwag ka nang makipag-usap sa taong to. Magmadali kang makipag-ugnayan kay Yao Boss. Marami. Matutulungan ka pa niyang ipakilala. Si Academic Yin. Ay, tama. Ito na ang pagkakataon mo na magpasalamat kay Academic Yin. Direktor Yao. Magandang araw po, Direktor Yao. Kami naman ay mga Jiang pamilya sa Binhai, at nagsusulong din kami sa AI industry. Ito si Jiang Yuan, ang anak namin. Napakataas ng talento niya sa computer. Nakapasok na siya sa Instituto ng Computer Research. Hindi po ba pwedeng, kapatid na Jiang Yuan? Kilala ko siya. Hindi ko akalain na si Ginoo Yao ay mapapansin na ako agad-agad. Ay naku. Talagang hindi ko akalain. Ginoo Yao. Alam ko rin ang pangalan ko. Ang pangalan ni Jiang Yuan. Ginoong Yao. Si Jiang Yuan ay kabilang sa kabataang henerasyon sa Binhai. Maaaring tawaging isang henyo sa computer. Sa murang edad, pumasok na sa akademya ng siyensya. Ang pangalang Jiang Yuan. Bakit hindi ko narinig yun dati? Sa loob ng 2 taon na ito, sa ibang bansa ka, si Jiang Yuan, kakilala lang kamakailan. Pero sa edad na 20+, pumasok na siya sa Computer Research Institute, tunay ng isang henyo. Hindi ko inasahan, pati ang Changyong Group ay nakatutok sa Jiang Yuan. Mukhang sa hinaharap, si Jiang Yuan ay hindi dapat maliitin. Hindi ko inasahan na si Jiang Yuan ay isang henyo sa computer. Nakilala ko si Jiang Yuan noong nakaraang 5 taon sa paligsahan ng Olympiad. Noong panahong iyon, si Jiang Yuan, tunay na isang henyo sa Math Olympiad. Ngunit, ito ay isang titulong henyo na nakuha sa pangungopia. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Jiang Yuan sa computer. Tawag na henyo. Ilan ang tunay na halaga nito? Ginoong Yao, hindi ito posible. Sino ang nagsabi sa iyo? Paano ako makakapag-plagiarize sa iba sa paligsahan sa matematika? At saka, ang computer ko ay talagang may talento. Maaari mo ba akong tulungan na ipakilala? Si Ginoong Jiang. Gusto kong subukan. Ayos ka lang ba? Walang anuman. Kung alam ko lang, pinahintulutan sana kitang maghintay. Ngayon, ipinapakilala ko sa inyo, ang CTO ng aming Changyong Group, at asawa ko rin, si Jiang Wei, si Academic Yin. Ginoong Jiang, ay asawa pala ni Ginoong Yao. Jiang Wei, talagang si Ginoong Jiang. Napakabata, at naging CTO ng Skydome, at nag-develop ng Star AI. Naging akademiko, ito ang henyo. Imposible. Talagang imposibleng mangyari ito. Kanina lang ay pinagdudahan pa siya. Ninakaw ni Jiang Wei ang imbitasyon. Mukhang ang pamilya Jiang talagang walang kaalaman. Ginoong Jiang, pasensya na talaga kanina. Paano mangyayari yun? Ang taong ito. Paano siya magiging Ginoong Jiang? Paano magiging Ginoong Jiang si Jiang Wei? Siguradong nandyan lang siya para manloko. Oo. Jiang Wei, ikaw ay isang sinungaling. Paano ka magiging Jiang Academic Yin? Sabihin mo na ang katotohanan sa lahat. Ikaw ay isang peke. Sabihin mo sa lahat, ang buong katotohanan. Sasabihin ko sa lahat, ikaw. Ginoong Jiang, pasensya na po talaga. Hindi namin nagampanan ng maayos ang seguridad. Nagawa namin ang aming makakaya. Xiao Bei siya ang nakababatang kapatid mo. Pakiusap, pakawalan mo si Xiao Yuan. Si Xiao Bei, pinapapunta ko si Xiao Yuan para mag-sorry sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo sila. Okay ba? Oo, Xiao Bei. Siyempre, pamilya tayo. Wan Qing, pakiusap, tulungan mo si Xiao Yuan. Pakiusap, Xiao Bei. Tatay, si Jiang Wei ay matagal nang humiwalay sa Jiang pamilya 5 taon na at nakalipas. Hindi na siya bahagi ng Jiang pamilya. Xiao Bei, noong una, hindi ka naalagaan ng ate. Ngayon, ate, wala na akong mukha para kilalanin ka. Kuya, pasensya na, maaari mo ba akong patawarin? Kasi tayo ay mga kapatid, kuya. Nang kinopya mo ako, kapatid, bakit hindi mo naisip na tayo ay magkapatid? Nung siniraan mo ako sa paligsahan sa math, hindi mo na naalala na mag-ama tayo. Paano mo nakalimutan na mag-ama tayo? Pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Magpapakumbaba ako sa harap mo. Xiao Yuan. Ingat lagi, noong taong iyon sa paligsahan sa matematika, ako ang nangopya sa iyo. Pero talagang may talento, ang aking computer. Kuya, alam ko.
Ikaw ang nangungunang tao sa buong industriya ng computer. Kapatid, basta tanggapin mo akong maging estudyante mo, tiyak na magbabago ako. Xiao Bei. Si Xiao Yuan ay may mataas na talento sa computer. Napakataas nito. Kahit na hindi mo siya mapatawad, kailangan mo rin isaalang-alang ang buong daksha. Hindi natin dapat sayangin ang talento. Si Xiao Bei. Si Xiao Yuan ay talagang matalino. Matalino. Talento. Tanging kayo lang, isang grupo ng mga tanga na parang baboy, ang magtatanggi sa kanya bilang talento. Alam niyo ba kung bakit siya, tuwing nagpapatronize, naabot ba nito ang puso ninyo? Alam ba ninyo, kung paano siya unti-unting, nangopya sa akin, nang hindi ito napapansin ng lahat? Zhang Yuan, ang pangalan mong henyo sa computer, ay nakasalalay sa iyong kakayahang magbasa ng isip, na nakuha mo sa pangongopya, di ba? Kakayahang magbasa ng isip. Hindi lang siya umaasa sa loob ng isang metro, kakayahang magbasa ng isip, ay isang handle na basta nanggagaya lamang. Alam niya na marunong akong magbasa ng isip, ihagis siya palabas, at pati na rin ang pamilyang ito. Ang mga tao sa Zhang na pamilya, para mapatawad si Academic Yin Zhang, naging sikim at ibinigay lahat ng ari-arian, lahat sa Academic Yin Zhang. Anong nangyayari? Ano ang relasyon ng pamilya Zhang sa Academic Yin Zhang? Hindi mo alam. Si Arcade Michael Zhang ay anak ng pamilya Zhang. Pero noong araw, buong pamilya ng Zhang ay naghiwalay dahil sa isang ampon. Dahil sa isang ampon, nalaman nilang ang ampon na ito ay hindi magandang tao. At si Arcade Michael Zhang ay naging matagumpay at kilala, kaya iniwan ang ampon. Walang hiya na humingi ng tawad mula kay Ginoong Zhang. Itong pamilyang ito, talagang walang hiya. Tama. Bakit nawala ang aking kakayahang magbasa ng isip? Zhang Bei. Ikaw, siraulong tao. Dapat sana, lahat ng ito sa Zhang ay akin. Akin lahat ito.